Hello, Gemini. Check natin energies mo. Month end na, no? June 23 to 30. Yan natin ano yung mga messages para sa'yo. Maraming salamat po sa mga laging nanonood ng readings, yung mga laging bumabalik, sumusubaybay. Mga nagjo-join ng ating membership, nag-a-avail ng subscription, papadala ng stars, super thanks yan. Special shoutout sa mga nagpapadala palagi ng stars at super thanks. Malaking tulong po yung suporta ninyo. Private reading, dumiretso na lang po kayo sa aking nag-iisang FB page. Meta-verified po yun, may blue check sa kanan. Kayo po yung mismong mag-PM sa akin. Okay, yung overall energy mo, Gemini, hindi ko nakikita to kung kasha. Ayan, nakikita naman pala. Meron ka 9 of emotion. Which is 9 of Cups. Iba lang tawag dito sa deck na ito. Okay. Wow! Yung mga wishes mo will be granted, sabi Gemini. Kung kusuan ba tong mga wishes mo. Okay, basta meron something na matutupad for you this week. Or this katapusan or bago matapos tong month na to, ano. Ayan, no. It may seem na merong good luck na sumusunod sa'yo, o diba? At least good luck na sumusunod sa'yo. So, overall, itong mga susunod na araw hanggang katapusan is magiging positive yung outcome siguro kasi nga meron something dito na matutupad para sa'yo. Bukod doon, meron kang good luck na sumusunod-sunod sa'yo or umaaligid, no? Wow! Meron ditong happy times ahead. Ang ganda naman ng energy mo. So, may fulfillment. This is a yes card, by the way. 9 of Cups to. Okay, so better days are coming, Gemini. Hindi ibig sabihin yan, overall. Tignan natin yung card mo. Ace of Thought is the Ace of Swords. Ayan, no, kino-congratulate ka na ng card mo. Kasi meron something dito na magiging successful yung outcome, kung ano man itong naisip mo, no. Sabi dito pwedeng merong brilliant idea na may brilliant new idea na papasok sa'yo eh. Yun yung magiging susi para maging successful yung gagawin mo, or yun yung magiging susi para ma-resolve mo whatever challenge or issue itong kakaharapin mo. Ace of Thought is also about communication. So, maaaring may importanteng pag-uusap na magaganap. Okay, this is also a confirmation card kasi ang Ace of Swords is a yes card. So, dalawa na yung yes card mo dito. So, merong ng bagay dito na mabibigyan ng kasagutan para sa'yo. And may mga important matters na dapat pag-usapan this week. Ito na rin yung time na mai-implement mo na kung anumang brilliant new idea itong naiisip mo, no? Huwag kang magpapakabog daw dito sa mga challenges na kakaharapin mo. Kasi masosolve mo yan eh. Ma-overcome mo lahat itong challenges na ito. Okay? Ayan na yung kasagutan sa question mo kung ano man yung hinihintay mo na yan, Gemini. Confirmation yan. And it comes naman sa iyong career.
kaperahan or business, you have Three of Three of Swords. Okay. So, ito yung challenging card mo. First challenging card mo dito sa reading na to. Three of Swords is about loss or ending or dealing with grief or something na painful na nangyari sa'yo. Okay. Pwedeng itong card na to is a sign na dapat mo nang harapin kahit na mahirap, kahit masakit pa para sa'yo. This is ito yung this is a card of acceptance and moving forward. This is a card ng healing din, no, kung akong tatanungin. Siguro meron lang painful or difficult situation na mahirap kaharapin, tanggapin. Pero ang ibig lang sabihin kasi neto, you will overcome eh. As long as matanggap mo siya eh. Ayan no. Andito yung mga angels mo surrounding you to heal you and comfort you during this difficult time. The sadness you feel will fade away in time. Sabi ko na nga, ito yung card ng acceptance na mas magiging klaro na para sa'yo kung ano yung next na dapat mong gawin pagdating after netong pangyayari na to. Ito ay card ng ng healing or acceptance, healing, and spiritual growth. Okay. So, kailangan ng acceptance, forgiveness, para ikaw ay makamove forward, no? So, ito ay related sa sa career mo, sa kaperahan. Siguro merong difficult na pagdadaanan, no? Halimbawa, hindi naging successful yung investment mo or nagkaroon ka ng failure pagdating sa ginagawa mo sa work, no? Or pwedeng dumadaan ka sa mahirap na road pagdating sa financial. Okay, siguro nahihirapan ka, nasasaktan ka dun sa situation mo. Pero yun na nga yung mga advices na binanggit ng card para sa'yo. Okay, when it comes to family naman, family, home, you have Ace of Action. This is naman the Ace of Wands. Okay, so ito, merong magandang panimula para sa inyo as a family. Ito na yung opportunity na paparating, whether itong opportunity na to is something na hinihiling ninyo, pinagdarasal ninyo para sa'yo or a family member, no? Ibig sabihin, mabibigyan ng chance at merong magandang paparating sa inyo, sa pamilya ninyo. Ayan no. Opportunities, take note, plural. May new opportunities hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya mo. Na-related sa iyong creativity eh. Related sa creativity, career, or kung ano man itong gusto mong, yung specific goal or dream na gusto mong i-pursue. Or, yun nga, sabi ko kasi sa area ng family to, pwedeng ito ay related sa iyo or sa loved one mo. This is also a card ng taking action since ito ay Ace of Wands. So, ito na yung card ng opportunity, inspiration. Parang ito yung card ng parang ikaw ay energetically charged, no? Parang nandoon yung eagerness mo to start something, and this is a sign na merong something na sisimulan, no? Kasi ito ay Ace is beginnings eh. So baka ito na yung mga magagandang bagay na paparating, hindi lang sa'yo kundi para rin sa loved ones mo, sa family ninyo.
O, sabi kasi dito, kung nagpo-procrastinate ka, dapat itigil mo na yung procrastinating mo and simulan mo na kung ano tong dapat mong simulan. It's time to take action or maging busy na uli, Gemini. Ito rin daw ay isang magandang hudyat na mag-start ka ng new business or career. Ewan ko ano ba tong mga career plans or next move mo na pinaplano, no? Pagdating sa creativity or sa career mo. Ito na yun. Ito na yung senyales. Ito na yung timing na magsimula ka na. And ang sabi dito is, have confidence in your abilities. Check na natin naman sa area ng iyong love life, relationship. Okay. Eight of Thought is the Eight of Swords. Okay, this is pagiging stuck in a relationship wherein parang wala kang nakikitang improvement or progress dito sa person na to. Siguro yung iba sa inyo gusto nyo nang kumawala dito sa relationship na to or dito sa person na to, kaya lang hindi ninyo magawa pa sa ngayon. This is also the inability na makapag-isip ng solution pagdating dyan sa problema mo. And this time, ito pinag-uusapan natin is sa area ng iyong love life. Oo. Nakihirapan kang mag-break free dito sa sa situation na to na nangyayari sa inyo ngayon ng person mo. Minsan ito ay card ng ni-imagine mo na parang hopeless na yung sitwasyon mo when in fact, meron namang ibang ways na maaari mong gawin. No, minsan kasi ito parang yung self-limiting beliefs mo to na okay, hanggang dito na lang to, hindi na mag-grow, ganyan-ganyan, pessimism, negativity. No? Parang as if you are in a desperate situation na naghihintay ka ng someone to rescue you or to pull you out dyan sa kinasasadla ka mong relationship na yan. Okay? So, siguro may advice ko, pag lumilitaw to, be strong. Hindi totoo na alam mo yun, hindi totoo na hindi mo kayang baguhin yung situation mo, hindi totoo na wala kang magagawa, hindi totoo na nasta ka na lang dyan forever, yun lang yun. Okay? Lakasan mo yung loob mo. Kasi kung talagang gusto mong ialis yung sarili mo dyan, mag-iisip ka ng way out Okay? Minsan wala kang maaasahang magre-rescue ng sarili mo, kundi yung sarili mo lang din, Gemini. So, yan. Kung feeling mo nasa isang abusive or toxic relationship ka, toxic person, no? Ibig sabihin, mag-isip ka pa paano mo mayaalis yung sarili mo, mare-rescue yung sarili mo dyan. Okay? And then, kuha pa tayo pala ng, yan, wait lang, yung mga iba pang paparating sa'yo bago natin i-reveal yung iyong closing message or advice. Okay, meron ka ditong gavel. So, ito ay mga matters na legal. It could be na may mga disputes or whatever. Hindi ko alam kung may mga hearing, kaso, reklamo. Pwede rin naman tong legal documents lang kung wala ka naman problema, no? Mga inaasikasong, yung mga dadaan sa legal process. O pwedeng mga ilangan ka ng affidavit, tulong ng ng lawyer, no? Wow, merong period ng prosperity and abundance na paparating sa'yo. So, ayan na yung kasaganaan, nandyan na yung mga blessings.
Needs will be met for you and your family. You will be protected from negative forces beyond your control as long as you have faith at saka nagpipray ka palagi, no? Mapoprotektahan ka at ng diyan sa kung ano mang mga negative forces sa paligid. Okay, ayan na. May mga problema pero mareresolve ba itong mga problema na to? Ano ba yung sabi ko sa'yo dito sa Ace of Thought, Ace of Swords. Okay? So, pwedeng may mga legal matters talaga. Sa tingin ko, pwedeng contracts, mga pirmahan, kasunduan. Ayan, o. Kasi may pirmahan din eh. Aside dun sa mga gusot-gusot, aberya, mga conflict na mareresolve. Disputes, no? Siguro yan, may mga ganyan eh. Pwedeng dadaan sa legal process, pwedeng may mga kailangan tulong ng attorney, mga dokumento, or yung something lang na maaareglo makukuha sa usapan. Okay, may two-faced na person dito. It could be a friend daw na plastic or traidor. Okay, mahihit mo yung target mo bago matapos tong month na to. Sabi ko nga, di ba, meron something dito na magbibigay ng successful outcome. Mahihit mo yung target mo. May wish granted. So, ito na yun. Check na natin yung pinaka-closing message para sa'yo. Open your heart. This is your card. The Lovers to, number 6. Ayan, open your heart. Sabi dito, allow to grow and bloom all around you. Allow love to grow and bloom all around you. Uy, mukhang merong love life na paparating para sa mga single. Ito. Kasi, the Lovers card to eh. So, clearly may love na paparating. You've waited for this emotionally fulfilling experience for such a long time. Ito na daw yung hinihintay mong love of your life. Charot. And now, the time has come. Make your choices by listening to your heart and then following the steps you're guided to take. So, hindi lang naman ito about love life, dear. So, pwedeng ito ay something na susundan mo yung puso mo. No? It could be your soul path, no? Kung ano talaga yung gusto mong tahakin, ano ba talaga yung first love mo na tahakin, hindi lang naman tao ito. Okay, so yan, make choices by listening to your heart. Basta gamitin mo yung yung kung ano yung tinitibok ng puso mo, yun yung gawin mong compass pagdating dito sa situation na to. And then following the steps you're guided to take, joy will lead you to a vibrant and healthy life. So, yun yung reading mo, Gemini. Take care. God bless, babush.